Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Chis Escudero, umeepal na naman, may second chance pa daw ang pistok against sa CPP-NPA. Hoy Escobobo, huwag ka nang umepal, doon ka na lang sa Paris. Gastusin mo na lang mga nakaw mong pera ng bayan para bumili ng lupa mo dyan. Salita ka ng salita, wala ka namang ginagawa. Sayang lang boto ko sa'yo. Ungas ka. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "No to national terrorist peace talks, no to ceasefire, no to 50-50 amnesty, yes to regional local peace talks ginawa sa NTF LCAC, ubusin ang cornib terrorist, yes to anti-terror law, yes to NTF ELCAC, CPP-NPA, NDF, end of era." Sabi din ng isang netizen, maraming taon na nilang nag-a-attempt ng peace talks. May nagbago ba? It's not just a second chance. They were given. It's been decades. Chis Escobobo. Sabi din ng isang netizen, Duterte's foreign policy was not a failure. Even as a US citizen, I applauded Duterte for snubbing the US and befriending China, where the Philippines benefited from funding for infrastructure to the much needed COVID vaccines at that time. That made the US see how much they needed the Philippines for years of calling it their friend, yet taking it for granted and giving only surplus equipments, yet they pay other countries millions for their military strategic plans. Duterte was too smart to make the US jealous and pay attention to the Philippines. The problem with many Filipinos is that we are so pro-American when we should only be pro-Philippines. America and other countries are not out there to love us because they have to see to it that in everything that they do, they have to benefit from it. Let's give a second chance naman daw sa peace talk. Sabi ni Chis Escudero. Yun, matindi-tindi itong sinabi ni Chis. Okay. Sabi daw ni Chis Escudero, let's give peace a chance. Second chance daw sa peace talks. Saka pa. Ay, ito yung balita, guys. Ayan. Ayan. Escudero. Ayan. Pasensya na akong baliktad kasi yung phone ko yan. So, yan daw. Bigyan ng second chance ang peace talks. Okay, basahin natin, guys. Baka naman may dahilan siya, di ba? Baka naman yung dahilan niya is what do you call this? Substantial, di ba? Or kapanipaniwala. Baka naman pwede, di ba? Why not? Anyway. So ito sabi ni Chis Escudero. Sabi niya kanina, ito yung sabi ng balita, suportado ni Senator Francis Chis Escudero ang plano ng Marcos administration na muling buksan ang peace talks o usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Yan ang sinabi ni Chis Escudero kanina. Sabi niya, para sa akin, anumang mapayapang paraan para maresolbahan ang patayan, girian at awayan sa pagitan ng mga Pilipino o sa pagitan pa ng Pilipinas at ng ibang bansa ay para sa akin hindi dapat pinipigilan. Yan. Diba? Grabe. Kamusta naman ang motherhood statements nito? Shoutout sa motherhood statements. Okay. Sabi ni Escudero sa panayam sa radyo noong Sabado. Okay. Dapat bukas palagi ang isang mapayapang paraan tulad ng pakikipag-usap para maresolba ang anumang hindi pagkakaunawaan. Wow. Yan yung yan yung mga statements na yung pag binabanggit mo pag yung mga walang laman.
yung mga, ano, yung mga kwentong barbero, yung kwento ka lang ng kwento pero walang halaga. Yan yung mga sinasabi ngayon ni Cheese Escudero. Okay, sa pagpano ng CPP Founding Chairman Jose Maria Sison, noong nagdaang taon, sinabi ni Escudero na dapat bigyan ng oportunidad ang liderato ng komunista para maipakita ang kanilang sinseridad sa isang round ng negosasyong pangkapayapaan. Wow. Eh di wow, hindi lang yato. Kinumpara pa sa pelikula. Hindi ba sa mga pelikula maraming beses na nabigyan ng second chance ang mga nagkakamali? Wow! Ganda ng example mo, sir! Di ba sa pelikula? Ano nakakala mo sa gobyerno natin? Fantaserye? Ano nakakala mo sa gobyerno natin? Telenovela? Kaya palang gugulo nyo dyan. Nakala nyo pelikula tong ano? Itong ating gobyerno. Kaya pala puro artista. Kaya pala puro artista. Kasi parang pelikula raw, sabi. Ano ba yan, Senator Cheese? Pelikula. Hindi kaya frustrated actor to si Senator Cheese. Baka gusto mag-artista. Hindi lang natuloy. Okay, pamahalaan daw kasi tayo. Well, in fairness, si Risa Ontiveros may pangarap mag-artista nung bata. Tapos ang ending niya, senadora. baka si Senator Cheese ganun din. Nagplano mag-artista pero hindi natuloy. Okay, sabi, pamahalaan tayo, wala tayong karapatan na maubusan o mawala ng pasensya. Wala tayong karapatang magalit o parating maging galit sa sino mang sektor, grupo o tao. Hindi. Mali naman to. Hindi naman sinasabing wala kang karapatan maubusan o mawala ng pasensya. Eh kasi sa batas, ito, abogado naman to si Senator Cheese. Di ba sa konstitusyon natin, may trabaho ang gobyerno na panatilihin ang, bantayan ng ating soberenya, ang Estado. Bantayan ng Estado. That's one. Tapos, peace and order. Trabaho din ng gobyerno yan. Ano ba? Implementation ng karapatang pantao. Ano ba? Yun, yung mga ganun ba? So, hindi ibig sabihin na dapat hindi ka maubusan ng pasensya or whatever kasi meron kang kailangan sundin ng mga batas eh. Hindi umuubra ang pasensya sa batas. Sorry. Hindi umuubra ang mga pasensya sa batas. Walang ganun. Hindi totoo yun. Kung ganun lang, ba't pa tayo nagkorte? Diba? Huwag na tayo magbatas. Doon lang tayo sa anong feeling natin. Diba? Naawa tayo, o di dismiss natin yung mga kaso. Ganun lang mga simple yun eh. Yung gusto ni Senator Cheese, ito yung mga Raffy Tulfo Justice. Yung Raffy Tulfo Justice, yung mga tipong nakakainis, parusahan na yan, kulong na yan, tanggalan ang trabaho yan. Ganun. Buti pa si Willie, namimigay ng jacket eh. Namimigay ng pera. Si Raffy Tulfo, hindi. Nagtatanggal ng trabaho. Di ba? So anyway. Ay, nako. Tsaka meron kang karapatang magalit. Ang gobyerno may karapatang magalit sa mga sektor. Lalo na kapag yung sektor na yan gustong pabagsakin ng gobyerno. Tulad ng CPP, NPA, NDF. They're not ordinary citizens, mga kotsero. Hindi sila ordinaryong mga citizens. Itong CPP, NPA, NDF. They're a terrorist group. Terorista sila. Ano naman pakiusapan mo yan? Mr. NPA, baka naman pwede kang sumuko kasi alam mo na, gobyerno kami, kailangan maging mapagpasensya kami. Kailangan, wala kaming karapatan maubusan ng pasensya eh. Naman. Nakakaloko ka naman dito, Senator Cheese. Bawat Pilipino, sumusunod man sa batas o hindi, bawat Pilipino na sumusuporta man o lumalaban sa gobyerno, sila pa rin ay mga constituents na dapat pinagsisilbihan ng ating pamahalaan. Ay, mali. Hindi ako agree dyan. Sorry, Senator Cheese. Sorry, Senator Cheese. Sorry. Hindi ako agree dyan.
Pag pinili mo na ibagsak ang gobyerno, hindi ka na ordinaryong citizen. And you are no longer covered by the protections of the law kasi you chose to be a criminal. You chose to be a terrorist. So yung mga protection na afforded na ina-afford sa iyo ng batas limitado na. Ang limitasyon na lang ang hindi na lang pwedeng gawin sa iyo ng gobyerno, yung patayin ka without due process. Yun na lang, pero pwede kang i-detain, pwede kang hulihin, pwede kang tugisin, lahat pwedeng gawin sa'yo maliban sa patayin ka at i-torture. Yun ang bawal. Pero the government will have to do its best to apprehend every criminal, including not exempting those who are members of terrorist organizations. Mali, hindi ako naniniwala dito sa sinabi natin ni Senator Cheese. Hindi ako naniniwala dito. Noong Nobyembre 23, naglabas ng joint communique sa pagitan ng gobyerno at NDFP kung saan inihayag ng dalawang partido na nagkasundo sila sa isang principled and peaceful resolution para tuldukan ang 54 years na armadong tunggalian sa bansa. Ayun, yun ang balita kanina kay Senator Cheese. Senator Cheese, reminder lang, no? May tanong lang ako sa iyo, Senator Cheese. Paalang naman. Kasi meron din balita na lumabas. Ito yung pangalan ng balita. Ayan. Ay, good luck. Ba't nagkaroon ng good luck doon? Wait, nasaan na? Ayun. Yan. Ito yung title ng balita. CPP lays out demands to bolster peace negotiations between government and NDFP. So sabi ng CPP, sige, makikipag-usap kami sa gobyerno pero dapat gawin niyo muna to. Sabi ng CPP. So ano yung hinihiling nila? Una, every time pinag-uusapan itong peace talks, lagi kong sinasabi ito. Para lang ma-remind kayong mga pro-CPP, NPA, NDF. Hindi siguro, sige, let's give them the benefit of the doubt. Hindi naman siguro kayo pro-communist. Pro-peace talks na lang. Sige, let's be more accurate. Pro-peace talks. Lagi kong binabanggit to kapag merong mga politiko na nagsasabi na, hindi, sige, let's do peace talks tayo. Tulad si Martin Romualdez, tapos ito si Cheese Escudero. Lagi ko itong binabanggit kasi ito yung demands ng CPP, NPA, NDF bago pa lamang mag-umpisa yung peace talks. Ibig sabihin, hindi mag-uumpisa ang peace talks kung hindi ito gagawin ng gobyerno. Ano yung mga hinihingi nila? Una, tanggalin ang terrorist designation ng CPP, NPA, NDF. Bibigay niyo yan? Payag kayo dyan? Kayong mga pro peace talks, payag kayo dyan. Tanggalin daw yung designation nila na teroristang grupo. Kahit na 54 years na silang nagte-terrorize sa kanayunan. Yun yung una. Pangalawa, tanggalin ang NTF-ELCAC. Buwagin na yung NTF-ELCAC. By the way, mga kutsero, ang NTF-ELCAC is only an executive order. EO number 70 yan. Executive order yan ni Digong. That effectively created the National Task Force to end local communist armed conflict. Yung NTF-ELCAC. So it can be repealed anytime. Pwedeng tanggalin yan. Pwedeng tanggalin yan ng Presidente Bongbong Marcos. So yun ang pangalawang hiling. Tanggalin ang NTF-ELCAC. Okay. Pero take note mga kutsero, ang NTF-ELCAC, ito yung naging mekanismo para humina ng sobra ang CPP, NPA, NDF. Nung walang NTF-ELCAC, malakas ang NPA. Nung nagka-NTF-ELCAC, within 3 years, humina ang NPA. Actually, if there's any achievement ng Digong administration that really matters, dalawa lang naman
yung infrastructure programs niya, at saka yung NTF-ELCAC. That's it. Yung war on drugs niya, I think, is a failure. It's a dismal failure, if I'm not mistaken. And that's how I would call it. It's a failure. Foreign relations niya is a failure. I would think. Pero kung meron man naging success ang digong administration, that's it. Yung NTF-ELCAC at saka yung tsaka tong sa DOTR, tsaka DPWH. That's about it. So, ang gusto ng CPP, NPA, NDF, buwagin na tong NTF-ELCAC. Dahil sobrang successful eh. Ang dami naging rebel returnees, humina ang puwersa ng NPA. Now meron na lang daw silang 15 weekend fronts, weekend pa. 15 pero weekend pa. So, ibig sabihin, they're virtually gone. Ang estimates nga, by 2024, wala ng NPA. That's the estimate. So, gusto nila tanggalin yung NTF-ELCAC. Okay. Yun yung pangalawang demand. Pangatlong demand, mga kotsero, i-repeal ang anti-terror law. Tanggalin doon yung anti-terror law. Constitutional yan, ha? Isang provision lang ng anti-terror law ang sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Isang provision lang. Pero dapat daw i-repeal. Kasi violation daw yun ng human rights. Really? Anti-terror law? Yung pagpigil sa mga terorista ay violation ng human rights. Bali-baliktad na talaga utak nitong mga komunista na ito eh. Last, magpalaya ng 800 na quote-unquote political prisoners daw ng CPP, NPA, NDF. So, payag kayo dyan? Chis Escudero, payag ka. Doon sa 4, bigay natin yung 4. Gusto mo ng pistoks eh. Martin Romualdez, gusto mo ng pistoks, di ba? Bigay natin yun. Tanggalin na si NTF-ELCAC, tsaka repeal natin anti-terror law. Yun yung pinakamabigat actually. Kasi yun, institutional yun. Yung tanggalin yung terrorist designation, it's a product of the anti-terror law. Tapos yung political prisoners, quote-unquote, produkto din yun ng anti-terror law. So really, kapag ni-repeal mo yung anti-terror law, edi tanggal na lahat yun. Game? Gusto niya yata yung dumaming terorista sa Pilipinas. Baka yun yung gusto nyo. Baka nakakalimutan nyo na may kaka-bombing lang dyan sa Mindanao State University. At ang gumawa Duwala Islamiyah. Terrorist group. Baka lang nakalimutan nyo yun. Tapos gusto nyo ng peace talk sa mga Reds kung kailan mahina na sila. Gusto nyo baguhin ang sistema. Yan. Ganun. Alam naman natin kung ba't nagkakampihan ngayon ng mga kongresista eh. Diba? You made a deal with the devil eh. Si Martin Romualdez made a deal with the devil. So, ngayon, kating-kating ngayon ng take advantage, excuse me, take advantage ngayon niya ng mga makabayan black. Sinong mahihirapan ulit? O di tayong lahat. Tayong lahat na ordinaryong Pilipino na, lumalaban ng patas, bibiktimahin lang na naman tayo ng kung sino-sinong miyembro ng teroristang grupo. Sana hindi matuloy itong peace talks na to. And by the way, mga kotsero, lilinawin ko lang. Yung sinabi ni VP Sara, dalawang aspeto yan. Isang amnesty, isang peace talks. Yun yung kinontra niya. Kinontra niya pareho. Ulitin ko lang, para lang malinaw. Kasi parang every video ko nakakalimutan niya yung posisyon ko sa mga issue. Ulitin ko lang. Sa amnesty, disagree ako kay VP Sara. 100% I disagree with VP Sara doon sa aspeto ng amnesty. Again, because sa amnesty it's a benefit that you give to rebel surrenderies. Mga sumuko. Dahil na-realize na yung pagkakamali nila, that's what you give them. Amnesty. Binigay din niya ng previous administration, kaya yung mga DDS na makulit dyan, awayin nyo rin si Digong.
Kung gusto niyong awayin si presidente. Awayin niyo na si Digong kasi tinuloy lang ni Bongbong yung ginawa ni Digong. So, ganun. Sa amnesty. Sa aspeto naman ng peace talks, yan, disagree ako dyan. Sa aspeto ng peace talks. Dapat wala na yung peace talks na yan. Kasi alam naman natin na ang peace talks, ginagamit lang ng CPP-NPA para magpalakas ng puwersa. Pero kung ang peace talks na gagawin nila, walang ceasefire, most probably mas katanggap-tanggap yun sa majority ng Filipinos. Yung walang ceasefire. Kasi pag may ceasefire, doon nagpapalakas ang CPP-NPA. Pag may ceasefire. So, most probably mas katanggap-tanggap yun, yung walang ceasefire. But overall, I think majority ng Filipinos disagree with the peace talks. Majority. Lalo na yung mga naging biktima ng CPP, NPA, NDF. So please lang, wag na natin ipilit. Kung ayaw ng tao, ba't nyo pinipilit? Ba't kayo yung makulit? Kaya nga kayo nandyan dahil sa taong bayan, tapos kukontra. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!